Marahay na Banggi, Alan, kumusta ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa isla at ano ba ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dyan? Yes, June, magandang gabi. Pagpunta nga natin dito sa Panay Island, nakita natin kaagad ang kalagayan ng ating mga kababayan at agad natin silang kinausap. Pagdating June sa kanilang mga residential area, nakita natin na halos wala namang nagbago doon sa kanilang mga bahay dahil according na lang din sa mga reports na binigay nila sa atin, after nitong bagyo, agad silang nagkumpuni ng mga bahay nila kasi mahirap kung aasa sila sa ibang tao. Kaya agad-agad silang nag-ayos ng kanilang mga taanan. Although karamihan sa mga bahay dito nasira. Pagdating doon sa kanilang hanap buhay, ito yung nagpapahirap sa kanila, June, dahil yung karamihang puno ng niyog, abaka, maging yung kanilang pangisda ay problema ngayon ng mga residente dito sa Panay Island. Dati nang hirap sa buhay ang mag-asawang Albert at Gina Baki ng Barangay Panay sa Panganiban, Catanduanes. Tanging pangingisda at pagkukopra lamang ang kanilang hanap buhay mula sa payak nilang lugar sa isla. November 16, araw ng Sabado, dumating ang bagyong Pipito. Dito nakaranas ng pananalasa ng bagyo ang mga taga-Panay. Araw ng Linggo, November 17, bumungad sa mag-asawang Bake, wala na silang masisilungan, nawasak ng bagyo ang kanilang bahay. Bumalik po kami dito pagkatapos na ng bagyo, yung sira na aming bahay. Ano po, wala na po kami magawa. Kaya kahit paano, gumawa ako ng paraan para mayroon kaming matulugan. Bukod pa rito, nawalan din sila ng hanap buhay. Nasira kasi ng bagyo ang mga tanim na niyog at abaka sa isla. Hirap din makapangisda dahil sa amihan. Hindi pa naman makapaghanap buhay ng maayos kasi gawa ng ganyan yung dagat parating malakas. Yung niyog wala naman kasi Sira lahat. wala. Kasi yun lang naman pwedeng pagkakitaan dito. Dagat at saka yan, kupra. Wala na. Hihintay na lang tayong maghihina ang dagat para makapaghanap buhay tayo ulit. Ganito rin ang sitwasyon ni Mang Rafael Tutanes. Aniya, tanging ang bangkang pangisda lamang umano ang naisalba niya habang binabayo ng bagyo ang kanilang isla. Pinabagsak din kasi ang kanilang tahanan dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Pipito. Nasa bundok kasi yung bahay namin, talagang ano talaga ng hangin. Wala man lang nakakatakip na bundok, kasi ibabaw talaga siya. Habang ang classroom naman ng ALS teacher na si Gemaline Obogne ang kanyang inaalala bukod pa sa mga estudyanteng nawalan din ng tirahan. Sana po matulungan niyo po kami dito sa Barangay Panay ng Panganiban, Catanduanes. Lalong-lalo na po kami po dito sa Alternative Learning System, ang aking mga estudyante. Matulungan niyo po kaming muling maitayo ang aming munting tahanan na tinuturing na namin paaralan. Dahil sa matinding hirap na sinasapit ngayon ng mga taga-isla ng Panay, pakiusap ng ilang barangay officials, alternatibong mapagkakakitaan, lalo pat hirap ang maraming residente sa kanilang paghahanap buhay. Wala naman kaming pwedeng ipagpadyan, kaya humingi na lang kami ng tulong sa national government po. Talagang yun lang ang mga so lang naman yung kaya namin, wala naman talagang yung barangay namin. Kahit sa pundo, mababa lang naman yung ira ng barangay namin. Kaya sa national government na lang kami humingi ng tulong para tulungan din yung aming barangay na bumangon din. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga taga-Tanay na makakabangon muli sila sa hirap mula sa dinanas nilang unos sa buhay. May pag-asa, ay nahirap, pipilitin natin. Kasi kung hindi tayo ano sa ating sarili, wala tayong makapala. Tsaka ganito na nga, hayaan pa natin. Kaya gagawa pa rin tayo ng paraan para bumangon ulit. Yun, sa kasalukuyan ay patuloy na umaasa ang mga kababayan natin dito sa Panay Island sa tulong na ipagkakaloob sa kanila
mapa-private man yan or government offices ay tatanggapin nila dahil nga sa sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Kanina Jun, nakita natin merong isang chopper na umiikot at hindi lang natin pa nakukumpirma kung ano yung naging intention, pero umiikot siyang dito sa Panay Island para siguro tingnan na rin kung ano ang kalalagayan ng ating mga kababayan Jun. Maraming salamat, Alan Manansala.